Tapos na po ang inspeksyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa Makati City Hall 2 o Makati Parking Building at humingi tayo ng detalye mula kay Ivan Mayrina na naroon po mga oras na ito. Ivan? Yes, Maris, kung kumulang 2 oras ang itinagal ng ocular inspection ng senador ng Senate Blue Ribbon Committee at ng kanilang mga inibitang eksperto dito sa bersya na Makati Building 2, tinatawag din Makati Parking Building. 2 senador lamang ang si Pimentel at si Senator Antonio Trillanes. Kasama din nila ang inaimbitahan quantity surveyor, si kilalang eksperto. Ang Australian National si Mr. Jackson, hindi pa lamang natin nakukuha ngayon ang kanyang buong pangalan. At naririto rin yung mga nag-testify na sa Senate na si Ginoong Federico Cuervo na isang expert appraiser ng mga properties based on market value. At nandito rin ang President ng Philippine Constructors Association na si Ginoong Lito Madrasto. Maris, inisa-isa yung mga floors, kaya nagtagal. Nagsimula kami sa roof deck o yung maituturing na 12th level. Although for purposes of valuation daw, hindi raw maituturing sa gross floor area yung roof deck dahil garden lamang at walang it doesn't serve any purpose pagdating sa office space o naman pa mga useful na espasyo. Pagdating naman sa may mga office, hindi pa ito ginagamit, Maris. Sa katunayan, may hindi pa ang na ay medyo mataas masyado yata ang expensive use for storage space. Kasi kung ganitong klaseng building, ganitong halaga, you would expect office spaces, ika ng mga eksperto natin. Pero nakita nga nila storage space o mga office space na hindi pa ginagamit. So, isa yun sa mga pangunahing impressions nila. At isa sa mga lumutang din na impression ay yung mga dingding, yung mga walls na you would expect na made of concrete, well-finished. Ang Maris, karamihan ng mga dingding dito sa gusaling ito ay mga bakal na pinatungan lamang ng gypsum board at pininturahan. Isa pa, yung sahig ay na ina-expect mo for the na may marble o may mga granite na flooring. Ito ang describe sa atin nung kinatawan ng Philippine Institute of Architects ay nasa kamag-anak daw ito ng vinyl tiles o yung parang linoleum na medyo makapal-kapal at yun lamang ang ipinatong sa karamihan sa mga office spaces. At tapos naman nun ay inisa-isa kahit medyo nakakapagod. Inisa-isa ng mga senador, sila mismo yung pinagpawisan pero tinignan nila isa yung mga levels for parking. 6 na levels ito sa kabuuan at nakita nila na bare yung konkreto ng parking. Walang rubber paint o anumang finishing na posibleng makapagpamahal sa presyo ng Makati Parking Building. At ngayon nga, Maris, ay nandito muli tayo sa ground floor kung saan makikita ang License Division at ang Business Permit Office ng lungsod ng Makati. At dito, Maris, just for context, itong ginawang ito ng Blue Ribbon Committee ay itinuturing na third hearing tungkol dito sa resolusyon nito Senator Trillanes na imbestigahan ang overpriced building. Yung ocular inspection kanina, ang mangyayari ngayon, i-discuss nila yung kanilang mga impressions kasama yung kanilang mga inimbitahang mga eksperto. Ito, umupo na si Senador Coco Pimentel na siyang tumatayong chairman ng subcommittee for kaugnay ng investigasyon ito at inaasahan na yung mga kinunan nilang litrato at video kasama ang Senate cameraman ay kanilang i-collate at kanilang pag-uusapan dito initially at sa pagpapatuloy naman ng pagdinig ng Senado sa Webes ay lalo pa nila mas lalo pa nilang hihimayin at tatalakayin para maliwanagan at masagutin tanong na punot dulo nitong investigasyon na kung ang 2.3 billion pesos ba ay justified cost dito sa pinag-uusapan at kontrobersyal na Makati Parking Building. Marie.
Van, lilinawin ko lang, no? Kasi kanina sinabi mo rin sa iyong ulat na hindi pa nila masasabi ngayon kung nag-overprice ba ito kasi kailangan pa nung, kumbaga, assessment ng mga eksperto na kanilang kinuha. Pero meron bang time frame hanggang kailan maibibigay yung sagot kung talaga nga bang nag-overprice itong pondo na inilaan para sa pagpapatayo nitong Makati Building 2? Kung doon sa time frame, Maris, wala pang nababanggit itong si Senador Pimentel at din ng mga eksperto. Pero ang kinama kasi nila dito ngayong umaga, isang quantity surveyor, isang kinatawan sa construction industry, isang kinatawan mula sa Philippine Institute of Architects, at meron din sila mga itinatawag na engineers mula sa DPWH, ahensya ng gobyerno, para magsukat nitong footprint na tinatawag ng building. Kasi may pinag-uusapan pa, Maris, yung actual floor area. Meron nagsasabing 31,928 or almost 32,000. Doon naman sa report ng COA ay lampas 33,000. So isa yun sa mga very basic na kailangan nilang isettle dito. At ito nakikita natin ngayon from where I sit, nagko-confer itong mga engineers ng DPWH at mukhang comparing notes sila kung ano yung actual na sukat nitong parking building. At yung naman, yung quantity surveyor, medyo matipid sa salita, yung sinasabi ko rin ng Australian National, kada punta namin sa mga floor, nagsusulat siya ng kanyang mga notes. Hindi pa natin masabi kung kailan mailalabas ang kanilang official findings tungkol dito sa building na ito, Marie. Alright, pero sa ngayon, Ivan, yung pagbisita nila dyan sa Makati Parking Building na yan, kumbaga sapat na yan. Hindi na kailangan bumisita pa ulit dyan at yung mga susunod na pagdinig ay doon na mismo sa Senado gaganapin at hindi na kailangan bumalik pa dyan para magsagawa pa ng second assessment. Yes, Maris, ang pagkakaintindi ko, ito ay para ma-appreciate lang, para magkaroon ng actual feel doon sa uri ng mga materyales na ginamit dito sa gusali. Pero maliban dyan, ang hinihingi na napakahalaga ng Blue Ribbon Committee ay yung design at gayon din yung tinatawag na bill of materials ng gusaling ito dahil ito raw ang magiging basihan ng actual na cost ng pagpapatayo nito dahil we have to remember ang gusaling ito sinimulang itayo late 2007 at natapos nito lamang 2013. So may variation sa presyo ng mga materyales, may iba-ibang appropriations per phase ng pagpapatayo ng gusaling ito. Kaya yung mga dokumentong yon ay inaantay pa ng Blue Ribbon Committee bago sila makapaglabas ng actual na official finding kung ito nga ba'y overpriced o hindi. Alright, itong Ivan na nakikita natin ngayon ay live na kuha. Magsasagawa ng press conference itong Senador Coco Pimentel at Senador Antonio Trillanes. Actually, Maris, hindi ito press conference kundi pagpapatuloy ng hearing. Kumbaga, ito yung remote hearing. Imbes na gagawin sa Senado, ginawa mismo on-site dito sa pinag-uusapang building, Marie. Meron ba silang binanggit kaugnay dun sa mga nagkikilos protesta sa labas, no? Mga taga-suporta ito ni Vice President Jejomar Binay at ng pamilya Binay na sinasabi talagang politika lang ang motibo sa isinasagawang pagdinig na ito. Maris, kanina narinig natin si Senador Coco Pimentel tungkol sa tanong na yan. Ang sinabi niya this is a free country, lahat malayang magpahayag ng kanilang opinion sa mga issue. Pero siya daw may isang nakahaing resolusyon sa komite at gagawin lamang ang kanilang trabaho para imbestigahan ito. Ang pinag-uusapan naman dito, Maris, ay hindi naman daw politika o kung ano pa man, kundi isa itong usapin ng katiwalian at accountability. May nakatayong building, maayos yung building, walang pinag-uusapan doon. Ang tanong na sinasagot dito, overpriced ba yung building o hindi? Alright. So hanggang anong oras ba natin inaasahan yung remote hearing na isinasagawa nila yan? Maris, wala tayong eksaktong oras pero ang nabanggit kanina ni Senador Coco Pimentel ay talagang kung ano man yung matatalakay nila dito, itatalakay na nila kung tatagal man ng hanggang hapon. Pero siyempre kailangan din nilang bumalik sa Senado para sa kanilang session mamaya. Pero kung ang pagbabasehan natin yung mga nakaraang pagdinig sa Senado mismo, ay umaabot ito ng alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Hindi lamang natin masabi kung dito ay ganun din ang mangyayari dahil itong area pa naman na kanilang pinagdarausan ng hearing ay public area to nandito nga yung Business Permit Office at License Division. So on a normal day, maraming mga nagpupunta dito para mag-transact ng negosyo sa syudad. So baka i-consider din yun sa kanilang gagawing pagdinig.
ngayong umaga, Marie. Alright, maraming salamat sa iyong ulat, Ivan Mayrina. Si Ivan Mayrina po yan na nag-uulat tungkol dun sa isinagawa pong ocular inspection ng Senate Blue Ribbon Committee sa manoy overpriced na Makati City Hall Building 2 ngayon pong umaga.